2024 Honda PCX 160 metallic matte black color. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napaka-stylish talaga ng pagkaka-design nitong kanilang pinakabagong Honda PCX 160. Well, anyway, ito pong ating nire-review for today. Ito po yung kanilang metallic matte black color. Well, mapunta na agad tayo rito sa kanyang very attractive na headlight design. Makikita natin agad na talagang very aggressive kasi makikita natin dito sa ibaba itong kanyang daytime running light. At dito sa gitna nagkaroon ulit ng isa rito at napakahaba. Well, mamaya sisilipin natin pag nakailaw. And then, mayroon ulit ilaw dito. Ang daming mga spiral designs dito sa loob. At nandirito naman po located sa itaas itong kanyang turn signals. At pagdating naman po rito sa kanyang visor, no, ang cute din ng pagkaka-design. At syempre, nakakatulong po ito para ma-enhance po yung ating riding condition or yung ating riding experience while driving. Well, dito naman po sa gitna may makikita tayo rito na Honda in white color. At dito naman po sa gilid, sa bandang itaas, may nakalagay rito na HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. Well, ang advantage naman ng scooter na ito pagdating po sa mga madudulas na daanan, once po na na-detect ng ating sensor na halimbawa po ay magi-skid ito pong ating rear wheels, ay agad po niyang pagpapantayin ang ikot ng mga gulong dito sa likod hanggang dito sa harap para maiwasan po natin na mag-slide or masemplang itong ating scooter. Well, napakagandang specifications yan para po sa isang scooter. Well, mapunta naman tayo rito sa ibaba. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na bilog, along with dual path caliper na matte black. Nissin naman po yung kanyang brand. At pagdating naman po sa color ng kanyang mags, ito po ay naka dark gold color. So napakaganda rin. At ang sukat po ng mga gulong dito sa harap ay mayroong 110/70-14. At ito naman po itong kanyang front fender. Napakaganda rin kasi nga metallic matte black yung kanyang color. No, nagkaroon naman po ng sungay rito sa dulo. At may makikita po tayo rito na ABS in white color. So ang kagandahan naman po ng scooter na ito pagdating sa kanyang braking system ay equipped po with anti-lock braking system. So pagdating po sa mga sudden stop, hindi po maglalak itong ating preno. So meaning to say ay hindi po magi-slide ang ating scooter pagdating po sa mga sudden stop. So yun yung kagandahan niya kasi nga po hindi naglalak yung kanyang mga preno. So very safe po yan at ang ABS po ay nakakapagbigay ng smooth na braking power. Well, mapunta naman tayo dito sa itaas, dito po sa kanyang fully digital meter panel display. Ayan o, napaka-futuristic din ng kanyang dating. Well, anyway, ito pong ating Honda PCX 160 ay equipped na po ng keyless. Kaya kung inyong makikita, mayroon po tayo ritong knob selector. At the same time, included na rin po rito itong kanyang fuel and set button. At ito po ang kanyang remote. Well, subukan po natin i-activate itong ating scooter. So, press lang po natin from red, naging green. And then, press lang po natin itong knob. And then, counterclockwise, lagay natin sa turn on. Yun. Very colorful din pala itong kanyang meter panel display. At ang makikita naman natin dito, mga ka-LM, nandyan po yung kanyang speedometer, ang kanyang fuel gauge, at yung clock. At the same time, mayroon po siyang button selector dito. At the same time, nandito sa kabila yung set button. At napakaganda rin ang pagkakaroon niya ng PCX dyan in blue color. At dito naman po sa kanan at kaliwa, nandyan naman po yung ating mga light indicators. So nandyan yung traction control, yung ABS. At pagdating naman po sa mga button, sa kaliwa, nandirito naman po yung kanyang high beam and low beam. Ayan. So once po na naka high beam siya, makikita natin dito sa kanyang meter panel display. Well, silipin naman natin habang siya po ay naka high beam. Yun no? Napakaliwanag talaga ng kanyang ilaw, mga ka-LM. At the same time, very attractive, napaka-forma talaga niya. At syempre, agaw pansin talaga itong kanyang daytime running light. Gaya ng sabi ko sa inyo, ayan, napakahahaba. So kitang-kita talaga. At the same time, yung spiral lights niya rito sa gitna. So talagang very attractive siya. Lalong-lalo na sa gabi, mas ma-appreciate mo talaga to. Lalong-lalo na pag kinostom mo, no? Kasi iba-iba yung kulay. Well, mapunta naman tayo dito sa ibaba at sa gitna naman nandirito naman po itong kanyang horn. So try po natin. Yun. Napakalakas din ng kanyang stock horn, no? Hindi mo na kailangang mag-aftermarket. And then nandirito naman po itong kanyang turn signal button. Ayan. So makikita naman natin
dito sa kanyang meter panel display, no, sa indicator, no, nagkulay green. So meaning to say is nagpa-function po siya. Dito naman po sa kaliwa, yun, so silipin naman natin itong kanyang turn signals. Yun, very vibrant yung color. Dalawa pala mga ka-LM, full LED yung kanilang ginamit, taas at baba. So talagang very visible yan, lalong lalo na yung position is nasa taas. Dito naman po sa kabila, ang makikita naman po natin dito is itong kanyang idling stop system. So pwede po siyang i-on and then i-off. So ang advantage naman ng scooter na ito pagdating po sa mga traffic situation, o di kaya huminto ka sa stoplight, once po na ikaw ay nakahinto 5 to 3 seconds, automatic po ay mamamatay po ang ating engine. Well, sa ganong paraan ay nakakasave po siya ng more fuel at the same time lesser emission. So ang ganda rin pong feature yan para sa ating scooter dahil talaga makakatipid tayo sa gas. Nasa gitna naman po itong kanyang hazard button. So try po natin. Yun. So nag-function po siya, makikita natin dyan sa kanyang digital display. Yun, napakaganda talaga, no? Left and right. So subukan naman po nating silipin rito sa likod. Yun, napakaganda talaga. So ang kagandahan naman yan, once po na mayroon po tayong mga problema at tayo ay gigilid or biglang huminto, so pwede po nating gamitin yung kanyang hazard. Ayan, para ma-warning po yung ating mga kasalubong at kasunod. Well, patay na natin. At nandirito naman po sa baba itong kanyang electric starter. At nandirito naman po yung kanyang front brake. At ito naman po ang kanyang rear brake. Pagdating naman po sa mga stock na kanyang side mirror, ayan. So simple lang naman siya mga ka-LM. At napakaganda talaga nitong kanyang handlebar kasi nga ito ay naked. At the same time yung color is chrome. Kaya talagang parang masasabi nating premium look yung kanyang datingan. Ganon din itong kanyang cover dito sa ibaba, no? Chrome color at nagkaroon po siya ng Honda logo rito na chrome. At ganon din itong kanyang brace dito sa harapan. Chrome color din siya along with glossy black color. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang mga pocket. So makikita natin dito sa kaliwa, nandirito naman itong door. So just press lang po natin to. So kanya, saan po natin siya i-press? Yan. So nagbukas na siya, sukatin natin. Medyo malalim din mga ka-LM. So saktong-sakto lang rito gloves or di kaya ating mobile phones. At ang kagandahan nito is mayroon na po siyang USB charging port. So USB ready na po siya. So para naman po dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, no, nothing to worry about kapag nalobat ang inyong mobile phones dahil pwede po kayong mag-recharge anytime, anywhere. Well, balikan natin, sara na po natin to. At dito naman po sa ibaba, dito natin makikita itong kanyang fuel tiff. So subukan naman po natin siyang buksan counterclockwise, lagay lang po natin dito sa seat and then press lang po natin tong fuel. So ayan, para makita natin. Yun, nagbukas. So nandirito naman itong kanyang fuel tiff. So ang kagandahan naman nito mga ka-LM, ang advantage niyan, once po na kayo po ay magpapagas, hindi mo na kailangang bumaba sa pagkakaupo rito sa inyong scooter. So less hassle free na rin. Yun yung kanyang advantage. Kaya napakaganda talaga na nandirito po sa gitna itong kanyang fuel tiff or yung kanyang fuel tank. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang footrest. So napakaganda rin ng kanyang pagkaka-design, no? Slim type at the same time anti-slip na rin po siya. So makapit. At the same time nagkaroon po siya ng footrest extension. Well, subukan na naman po nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun, saktong-sakto lang mga ka-LM, very spacious din. At the same time pwede tayong mag-cruising style. Yan, kapag tayo po ay medyo nangangalay para less fatigue pagdating po sa mga malalayong biyahe. Well, baba muna tayo. Mapunta naman tayo rito sa kanyang side cover. Well, yung kanyang color mga ka-LM, makikita natin na talagang classic yung dating kasi metallic matte black po siya. And then syempre napakaganda at very attractive yung pagkakaroon niya dito ng PCX na emblem. The same time may nakalagay na po rito na 160. Well, doon po sa ating 2023 model, PCX lang po yung nakalagay. At ngayon po, dito po sa 2024 version, may PCX na rito and then nakalagay na po yung 160. At yung color naman po nito mga ka-LM is para po siyang gold color na parang bronze, no? Kasi napakaganda ng kanyang kulay. At the same time, very attractive talaga, naka-emboss po yung emblem na yan. Well, dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang footrest para naman po sa ating back rider, no? Ang ganda ng pagkaka-design, no? Ayan, no? So para po siyang triangle. And then, pag binalik po natin na ganyan, ang ganda po ng pagkakaroon niya ng slot dito. Di mo mapapansin na yan para ay pillion step para sa ating back rider. At ang ganda rin ng pagkakaroon niya rito ng
chrome color, which is very attractive talaga siya. At dito naman po sa ibaba, nandirito naman itong kanyang side stand. Well, ang ating scooter ay equipped na rin po ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand, ay hindi po mag-a-activate or mag-o-operate itong ating scooter. So sa ganung paraan po ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po nitong side stand na naka-engage. At nandirito naman po itong kanyang center stand. Pagdating naman po sa pagkakadesign ng kanyang engine, ayun, napakalaki. No, at the same time, napakaganda rin. So mayroon po tayong makikita rito na matte black cover. At the same time, yung kanyang engine cover dito is silver. At may naka-intact po rito na Honda. So naka-engrave po yan. Ito naman po ang pagkakadesign ng kanyang air filter. Nagkaroon po rito ng windlet. No, parang may hasang rito sa kanyang pagkakadesign. Naka-emboss tong part na to. At nakalagay po rito is ESP Plus or Enhanced Smart Power. So ang kagandahan naman po ng pagkaka-design nitong kanyang engine, since naka ESP Plus na po ito, nakakapag-provide po ito ng more power, less fuel, at the same time laser emission. And then pag ating tinitigan dito sa ibaba, may makikita po rito na 160, and then nakalagay is 4 valves dahil nga po ESP Plus. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with dual shock absorber. Ayan, kitang-kita naman mga KLM. So, glossy black naman na coil spring yung kanilang ginamit rito. And then, mapunta naman po tayo rito sa itaas. Napakaganda rin. Very stylish din yung pagkaka-design nitong kanyang grab bar, no? Hindi mo mapapansin na grab bar. Kasi nga, alongs na rin po rito, bilong na po siya rito sa kanyang cover. Kaya talagang napaka-premium ng kanyang datingan. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang taillight. Yun, no? Napakaganda rin ng pagkaka-design. Well, para mas ma-appreciate natin, susubukan natin ngayong buksan. Dahil meron naman po tayong remote dito. So, pindutin na lang po natin. No? So, press lang po natin from red to green. And then, press lang po natin counterclockwise. Lagay natin sa on. Ngayon, silipin natin itong kanyang taillight. Yun, napakalupit, no? Para po siyang X-design kung inyo pong nakikita. Ayan, o, malinaw naman. Syempre, mas poporma yan pag ginamit natin yung kanyang hazard. So, press natin yung hazard. Punta tayo rito sa likod. Yun. Ang ganda talaga ng pagkaka-design nitong kanyang taillight, mga KLM. Well, anyway, dito po sa ibaba, may makikita po tayo rito na nakalagay na Honda in white color na decal. At dito sa gitna, mayroon po siyang added reflectors. At ang ganda rin, napakalapad nitong kanyang rear fender. At nandito na rin po mismo itong kanyang plate holder. Well, dumako naman po tayo sa kanyang braking system. So dito po sa likod, dito po ay equipped with single rotor disc brake na bilog, along with matte black na single pot caliper na Nissin. And then pagdating naman po sa kulay ng mags, dark gold. At pagdating sa sukat ng mga gulong, ito po ay mayroong 130 by 70-13. So napakakapal nitong kanyang rear wheels. At pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, ayan, no, very stylish din yung pagkaka-design. Parang machine gun, no? Nagkaroon ng hawakan dito sa kanyang cover. Nagkaroon din po ng mga butas rito. At the same time, yung kanya pong teeth is silver. Kaya talagang nag-complement yung color. Very attractive talaga siyang pagmasdan. At nagkaroon pa po rito ng tire hugger. Which is, ang kagandahan naman yan, mapre-prevent po natin na tumalsik yung mga dumi rito po sa other body parts nitong ating Honda PCX 160. At nandito naman po itong kanyang radiator cover. So meaning to say, ang ating pong Honda PCX 160 ay equipped po ng liquid cooling system. So ang kagandahan niyan, syempre, pwede natin siyang i-long rides. At the same time, pwede natin siyang ibabad maghapon magdamag. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kababayan na gumagamit ng Honda PCX 160 pagdating sa mga long ride situation. Well, pagdating naman po rito sa kanyang seat cover, ang ganda ng kanyang upuan. Nagkaroon po siya ng dual tone color combination. So gray po rito sa harap hanggang rito sa taas. Nagkaroon naman po ng matte black rito sa gitna hanggang dito sa gilid. So ang ganda ng kanyang stitches, no? It looks premium looks talaga. And then yung kanyang pagkakatahi, kitang-kita naman natin mga KLM, napakaganda rin. So more durable po siya. Ngayon naman ay susubukan po nating buksan itong kanyang underseat compartment para masilip natin kung gaano nga ba kaluwag itong kanyang underseat compartment. Well, punta tayo rito sa kanyang knob. Counterclockwise, lagay lang po natin dito sa set. And then, just press the set button. Ayan, so narinig po natin na nag-click, meaning to say ay bukas na. So buksan na po natin. Yun, napakaluwag pala nitong kanyang underseat compartment. Dahil nga po, yung kanyang fuel tank ay nakaposition sa gitna. Kaya ito pong buong likuran na to ay naging underseat compartment na po siya.
So tamang-tama, very advisable po to para dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides or mag travel. Kasi maaari po tayong maglagay dyan ng napakaraming important belongings na pwede nating madala sa biyahe. Well, sara na po natin. At ang atin pong Honda PCX 160 ay mayroon pong 764mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". Makikita nyo naman dyan sa ating camera mga ka-LM, lapat naman yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Para naman dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nating to worry about. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Honda PCX ay mayroon pong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4-valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At meron naman po itong fuel consumption na 45.1 km per liter. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroong 131 kg. At ang presyo po ng ating Honda PCX 160 2024 version ay nagkakahalaga po ng 149,900 pesos. At para naman sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Honda PCX 160, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Honda Wing San Fabian Pangasinan branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na balak magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.